Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Hello, sir. Welcome po sa farm. Sir Mike. Sir Mike, syempre. Ito na yung, ano, sir? Ako, actually, kaya po dito muna tayo sana, sir, para makita niyo po muna yung final output before makita yung sa production. So, good afternoon po. Welcome po sa DNPH Smart Agritech Farm. So, ako po si Miss Mickey, yung atin pong Farm Project Administrator. Yung ngayon po na i-feature natin is melon produce po. Okay. At ito po yung harvest. Yes po. Ganyan ang itsura niya. Yes po. So, ito pong mga to, na-harvest po siya nitong December harvest po. So, yun po yung first time na nag-commercial production po si Denso ng Japanese melon. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, yan po yung mga final harvest na po natin. Unfortunately nga po, dahil tapos na po yung December period, hindi nyo na po sila makikita sa puno. Kaya po, sinukase na po natin sila dito sa may office area. Okay. So, ilang days na po na-harvest ito? Ano po, ito po ay December 26. So, around mga 10, 8, mga ganun po, 8 to 10 days na po siyang tapos na i-harvest. Pero as you can see, yung quality po niya is still as good as freshly harvest. So, ganun po talaga yung variety. Mas masarap po ito kasi cured na. Yes. Hopefully, sir. Pero based on the feedback naman po ng mga customers ni Denso, lalo po siyang mas sumasarap, mas tumatamis kapag po talaga na-cured na. And also po, aside from this produce, so ganito po namin siya pinapak. Ito po yung special packaging ni Denso. Actually, ito siya. So, i-showcase lang po natin yung sa loob. So, pa-pop up po siya na ganito. Wow. Then, meron po siyang mag-hold na area dito po sa gitna para ma-avoid po. Yes, sir. And yung bruising din po during transport. Yan. And pag po dumating kay customer, mas presentable and mas ma-feel po nila na it's like a gift talaga pag inabot sa kanila. So, most likely, yung mga bumili, pang regalo rin nila. Yes po. Sakto nga, sir, sa December. So, talagang pang-gift ng mga customers. Yan. So, yan po yung melon ni Denso. Ito pong apat na nandito, isang variety lang po yan? Ito po ay dalawang klase, sir. Pero very similar po sila sa isa't isa. Kaya ang hirap din pong i-differentiate. Pero in terms of netting and size po kasi, so magkamukha po. Pero dalawang variety po ito. Ayan. So, yan po ang ating Japanese melon. So, yun kasi talaga, sir, yung pinaka-characteristic ng Japanese melon po ay yung type po ng netting na ganito. Yan, and yung sa skin color din po. Hi. Galing. Then, so po kasi, sir, so as you have discussed po during your first visit po, so we are actually implementing yung mga manufacturing strength po na meron kami as automotive parts manufacturer. And one of those po is yung really yung pag-strive po namin sa paghanap ng mga makabagong technologies para mas ma-improve po natin yung agriculture, ganyan. And one of the things po that we have found out is yung usage po ng mga makabagong equipment. So for example po for melon kasi, di ba, what we have traditionally is para makita po natin or malaman natin kung gaano siya katamis, we have to do destructive testing. So, kailangan pong i-slice, kailangan pong i-check yung sugar content using this traditional na Brix meter po. Yan. So, ito po yung traditional way of measuring how sweet the fruit is. Yan. But, as per Denso nga po, so we really looked for new equipment or technology kung saan ma-eliminate po natin yung pag-destruct ng fruit for us to check the sweetness. So that's why we have po this, also from Japan, this Brix meter but non-destructive. So this technology po is actually using infrared, para ma-check po natin kung gaano katamis yung fruit. So hindi mo na i-open? Yes, sir.
Opo. So, infrared lang, sir. Ma-check na natin kung gaano katamis yung fruit. Oh, I see. Yeah, so ganito po siya. Bale, andito po si Ma'am Donna, yung amin pong agriculturist, Ayan, so para Ma'am ma-compare po yung two processes. Kung muna tayo sa non-destructive, ginagamit po namin to para ma-test po yung sugar content po ng aming melon. So, first po is, sinastart lang po muna namin itong si Atago, ito pong equipment na to, and then, hinahanap po natin yung, yung equator ng fruit. So, ipi-place po natin yung fruit ng paganito, and then, press start. At dito po, makikita po natin, may reading po tayo makikita, yung nasa ibabaw, which is, yun po yung nasa surface na 9.8, tapos yung core po, ito po nasa ilalim na 14.8, yun naman po yung core reading. Siya po yung, yun po yung nasa malapit po sa mismong loob po ng ating fruit. Apo. So, si equipment po kasi na to, sir, it gives two kinds of reading. The reading for the surface, yung mas malapit po sa balat, and the core estimate, yung nandun na po sa loob. So, yung malapit na po dun sa may seed area. So, dito po sa sample reading, so yung yung nasa balat po, nasa 9 po siya, pero yung nandun po sa loob is 14, which is comparable sa mga melons natin in the market. Relatively, it is higher. Apo. So, yun kasi talaga din yung signature ng mga Japanese melon. So, it ranges 14 to 16 bricks. So, mataas po talaga yung sugar content niya. So, yun po yung advantage of using this kind of meter. We can check kung ano yung reading pag sa balat, yung sa may surface area po, o kaya yung dun sa may loob. So, i-confirm natin ngayon. So, yun po ang gagawin natin. Iko-confirm po natin through destructive. Sir Mike, buti na lang kailangan i-confirm. So, matitikman pa rin. Kailangan natin matikman. So, ito, direct yung cured. So, Yes, makita sir. lang natin yung difference ng cured. Tapos mamaya bubuksan natin yung fresh harvest. Kasi ang texture nila, ang gusto kasi ng mga Japanese talaga, cured. Kasi iba yung, malambot yung texture. Sabi nila, melts in your mouth na texture. So, pero kasi yung fresh harvest, medyo crunchy. Like what you tasted before. Doon sa farm mo. Pero ito, supposedly, kung cured yan, dapat mas mouth-watering tsaka melts in your mouth ang texture. So ngayon, normally, ang ginagawa nila, kasi may variance pa rin yung reading nung non-destructive doon sa actual sugar bricks meat na reading. Normally, may mga plus 2. Kung 14 yung reading yung nakita kanina, normally baka mga 16 na yon sa sa refractometer ang reading. Pero at the end of the day, yung taste test natin ang magde-determine. Yun ang benchmark nila. Pag nakita nila na okay, ngayon nag-harvest sila ng mga ganyan 14 Opo. ang reading. Actually, yung pinakamataas natin, sir, na harvest nung December timing nga po, mga nasa 15.5. 15.5. Yun po yung highest. Hindi pa yun 16. na-cure. Yes po, Hindi hindi pa pa. yung cured. Right after harvest yun, sir. Ito, tingnan natin. Pero ito pa. Hindi cured. So Ayan. yan, Pasilip. kinukonfirm lang niya. Din. But maganda matikman nyo yung texture na difference. 16, no? So plus 2 nga. Apo. May offsetting pa, sir. Plus 2. So normally pag 40 na yung bricks, sina-harvest sila kasi normally mga 16 na yung actual bricks na. So and then makikita nyo yung texture dito. Very different. 16.5. Wow. And this is already cured for ilang days? 2 weeks. Yun, sir. 2 weeks na. 13 Opo. days, no? Wow. Mga ganun po. Around those. Gaano magtatagal to, sir? 1 month or more? No, as per label nila, Hanggang 2 weeks, sir. When properly chilled po. properly chilled. Kasi galing sa chiller to. Opo. Pero kung ambient temperature, mga 3 to 5 days. Opo. Recommended. Mabilis po talaga ang spoilage pagka po hindi chilled. Hindi ko makita. Sir. Sir. Yung sa ilaw, direct. This is more than 16, ano? Yes. This is 17? Yes, this is 17. 17. Basa mo na? 17, no? If you look at it, 17 na halos. So which is good, ano? Kasi normally ang variant sila mga 2 to 3 points. Bricks po. So this is cured. So maybe we can open. Another. Test muna natin to isa. Sige, sir. So,
Ito yung bagong harvest na ako. Bagong harvest. Sige, mag-explain mo, ma'am. So, ito po ulit, dito naman po sa pangalawa pong fruit natin, yung outer po na reading is 9.5 at yung nasa core naman po is 14.5 naman po. So, ito po yung ating non-destructive. Kapag ita-try naman po natin sa ating destructive, Mag-iiba rin ang texture nito, sir. Oo. Yes. Oo, May magkaiba yan. pagkaano Normally, pa lang mas po. matigas yan kasi bagong harvest. Mas crunchy pa siya. pag-cut pa lang po, ma-feel na po natin. Tumutunog eh, may Yes. tunog-tunog siya. Magka-crack, no? Tsaka yung color, baka may color difference sa flesh. Iba. Kita yung difference, di ba? Oo. Sa flesh color. So then you taste it also. Okay, na. Napunas ko na. Tingnan po natin yung healer po. $14.5 sa ano? Secretary. Tingnan natin kung difference nila. Sa 14. 14? Oh, ganun din, no? So, magkaiba ng ano, ng 14.5 din. But remember, this is a different variety. Yes, different So, variety. ngayon, yung established nila na 14.5. variants ay per variety. Ano, tulad dito, we know that this variety, ang variation niya from the infrared reader at saka yung refractometer is about +2. Ano, ito naman, mukhang kung ano yung reading noon, Yun din. yun din ang reading Tama. ng refractometer para sa variety na ito. So normally may variance yan. Depende sa melon type. Ano, yung orange melon, i-establish din nila yung benchmark nila. So kasi sa manufacturer, meron talaga sila nakalagay na card for different types of melon. So nandiyan Offsetting. For example, ano siya, sa Earth's Melon. Sa So, Earth's sabihin, melon, no need na mag-add or mag-subtract dun sa reading ng ano natin. yung ibang type, like Ibang yung type mga orange type, mga honeydew, iba rin ang Iba. ano, variance. Meron din adjustment na ginagawa sila. So, may reference yan. But then, ang final is taste test. Taste test. Tingnan natin. So, tayo na, ano, yun ang final. So, para makita nyo direct yung difference between the texture. Ano, yan. So, again, sa Japan, gusto nila yung ganito, melts in your mouth. Ano? Sa atin, sa Filipino taste, mas gusto sometimes natin, mas crunchy. Yung crunchy. Oo, so depende na nga kung ano yung preference. Tulad nito talagang pumuputok pa yung yung melon eh. So you see also the difference in color, makikita mo ang difference nila. So ayan, kumpara natin. See ang color niyan sa color nito. Kita eh. So and then as you can see, this is a bit crunchier. Yung isa talagang natutunaw na. Ayan. Test natin. Ayan. Yung isa. Ayan. Preferred, kasi, depende sa preference ng client. Kung mas gusto niya ng ganitong mouth-watering or ano. Sige, try natin. Try. Here po. Ayan. Yun, meron. Sige. Director. Sir. Sabay-sabay po tayo. Sige. Yeah. Ito muna. Tingnan natin ito. Benchmark number 1. Meron na. Matamis. At 14.5 is acceptable. Now ito, different. So this is, anong gusto? 17? 16.5. 16.5? Yes po. Try mo direct. Sir. What? You can really tell the difference. Sobrang tamis, no? Diabetic ka ba direct? Sorry po, huli yung disclaimer. Isang gano'n lang naman. So parang talagang may asukal na yun. Oo. At 16 above, it's really talagang sugar na eh. Isa rin kasi sa direct sa mga indication nila, actually sa Japan, is Nga pa. ito.
Yeah. Pag tuyo na daw ito, Dry. ready to eat na siya. smaller, Compare dito, kaka-harvest lang niya. So isa sa indication nilang nilalagay doon kapag ready to eat nila dapat yung melon is pag ganitong condition na. Banta natin, yun na. Sabihin, goods na siya. Yan na yung texture na ma-expect natin. Panalo? Panalo. Panalo. Panalo? So, yan yung gusto nilang quality. So, Mashed curing type. helps, no? Yes po. Ang nagturo sa amin ng ganito, si President Torihi ng Denso. Sabi niya, Mike, sa Japan, pag nakita namin na tuyo na ito, ready na yun to cut or to eat. Yun yung indication nila. Sa ano. Tignan niyo po. Tignan nyo. Kawa na po So, lagi kayo. 2 weeks Sofia. Opo. Try mo, Sophia. Try. Yeah. Ito. Yung point ni Daddy. Ayan. Ayan. Yan. Tingnan mo na. Yan. Napalaki yata yung iwa ko. Sorry. Yan. Tamis eh. So, nandun ang difference. Na? Tamis. Nalayo na. Layo. So, this is basically what I think Denso wanted to accomplish. This would be, I would say, the first commercial talaga na Japanese muskmelon that are grown here in Ibaan, Batangas. First in the Philippines, I hope. Commercial. Kasi yung una natin, remember, it's just a trial pa Trial, lang. R&D. So ito talagang production na, commercial production na. So, Gaano kadaming melon ang na-dispose niyo noong December? Siguro mga around 100 plus po siguro. Pero ang very strict kami kasi sir when it comes to quality standards. 1,000 So, plus? the-discard po ba? I mean, Hindi, na-dispose. Okay. Total production po, mga 1,700? 1,700, sir? Ubus agad, fully booked. Wow. Opo. So yung na-mention ko na 100, yun po yung mga hindi lang pumasok sa Hindi quality pumasa. standards. Kasi very strict po kami, yun nga po sir. For example, yung netting, dapat po ganito siya ka-fine. Pero once na hindi po maging ganito yung itsura niya or appearance niya, automatic hindi na po siya papasa sa market, sa target market. Ayun. So, yun po yung 100 plus na na-mention ko. Pero, yun po. Magkano po per piece niya noong December? Sir, it varies po kasi depende po sa pinupuntahang customer. So, Depende sa opo. cost. Ano Yun kasi po. sila, B2B. B2B So, po may kasi. mga distributor sila sa Manila. I see. So, So, kaya depende sa benta Opo, ng kanilang depende sa customer. benta ni customer. Para yun Akala po. ko ipo-profile yung Hindi, sir. Ay, so, yun po siya. Wholesale kasi sila pag So far po, ngayon, approach ni Denso, hindi po nagre-retail pa. So, approach po is business to business po Business to talaga. business. Ay. So far okay ang feedback? Wala namang so far na negative? Sa 1,700, sir, na na-dispose last December, until today po, wala namang any claims or any complaints na na-receive regarding the taste and yung quality. High-end supermarkets lang available. Yes, sir. Laking tulong direct nun, non-destructive. Oo. Kasi doon, Yes, sir. quality check, alam na nila. Oo. Pagdating sa kaya walang complaint. Yes. Kasi pag destructive, minsan sablay ang natin. Hindi na po namin talaga ina-out, sir, ng farm. So with that equipment, with yun nga sa smart farming, yun naman ang gusto ni Denso. Talagang make it more precise and accurate in terms of quality sa production at sa quality standard. Yun. Apo. Speaking of production, sir, punta tayo sa greenhouse. Punta tayo. Apo. Para mapakita po namin yung system. Yes. Sige pa. Kailangan na magbihes. Yes. Magbibigay po sana. Opo. Meron tayong change. May changing area po Okay. dun, sir. Mga damit natin. Very strict lang po talaga sa biosecurity, kaya po need mag-change. May pahabol pa. Ma'am, nung first na pumunta kami dito, meron kayong parang post-harvest facility. Yes po. Oo. Kausap ko si Congressman Garcia ng Bataan. Naghahanap sila ng ganon. I don't know kung yung pinakita nyo pero feeling ko baka sobrang high-tech pa.
Pero they're interested na maki-keep in touch sa inyo kung Opo. paano. Parang benchmarking, sir, ng practices po. Pwede naman po. Pwede naman sila, sir, mag-visit. Pwede ko silang i-connect Yes sa po. inyo. Opo. More po sa amin sa ito, showcase Ah, mo. Opo. Yung system na meron po si Denso. Apo. Nag-taste pa. Sige, pupunta na tayo ng greenhouse. And so ito, sir, yung bale naging 2 additional greenhouses po na both melons yung pinoproduce. From January po kasi 4 greenhouses lang. So ang focus po noon is 80 varieties of crops. So more on leafy vegetables po yung pinoproduce. But by the time po na nag-construct ng greenhouse 5 and 6, so both are melons po. And of same variety. So yung December po, dito po siya hinarvest. Kaya po naka-close ngayon kasi resting period na po. Nag-ready na po for next cycle. Tapos dito po tayo pupunta sa ongoing production po natin for melon din. So pagpapasok po ng greenhouse, so same po before, meron po tayong anteroom. Ayan. So Ganun ba yan? Ayan. Tapos, sa loob po ng anteroom, so, nandito po yung ating changing area and yung ating control panel po for the mechanical devices sa loob po ng greenhouse. And also po, isa sa mga strength ni Denso, yung pag-instill po talaga ng very strict quality control. So, to remind the farmers of the common pest and disease for melon, so we have a visualization po na ganito, para everyday ma-remind sila kung ano po yung mga common pests and disease that they may encounter during production para po early detection, early response. Yan. So, ito rin po yung ating mga, yung control po natin sa loob. And we also have this check sheets po para po ma-track kung ano po yung status natin everyday sa loob po ng ating melon greenhouse. Yan. So, yung mga drip irrigation po, yung nutrient control, so meron po tayong ganyan. So, later po, ipapaliwanag po ng aming quality assurance or quality control si Miss Bridge kung paano po sina-check yung sa drain, paano po yung monitoring natin everyday ng growth and yung quality ng atin pong halaman. Assurance na yan. Comfortable sila sa loob ng greenhouse. Nagpalit ako parehas nung natin. Baka sabihin din. Parehas ang kulay. Yung socks po kailangan natin. Next. Ako, may uniform ako eh. Meron ka bang ulit? Meron ulit, meron tasting. Tuloy-tuloy. Dating ako sir Sige. Puntahan ulit natin. Kasi alam mo naman tayo more on R&D and yung product dev. So ngayon we're trying new variety that para may makita yung yung bago yung learning. Yes, oo. Ganon. So we're trying new things. Ang dali i-convince si sir i-feature. Mabilis lang yan. Oo. So, at least kahit paano ma-diversify yung yung ating collection dito sa Pilipinas. And then, kagandahan lang kasi pag nakikita nila and then tulad nila din so in-adapt. And then other farmers, hopefully, they will learn from the system. At ma-share natin, ma-level up natin yung quality. Kasi alam mo naman ang quality ng melon sa palengke tsaka sa supermarket, di ba? Malabsak, pasa-pasa. So at least something new. Nandun na eh. Patungo na tayo doon. So hopefully with the right system. Now, Denso is not growing for themselves. At the end of the day, learning site na rin ang Denso. So they will be doing trainings also for farmers, those who would like to adopt the technology and the manufacturing system. So yun yung goal, yung mission. And then automation and smart farm ang susunod. So using Filipino talent, Filipino engineers, mga farmers natin, mga Pilipino. On our end naman, kailangan lang kasi makita na yung horticultural side of growing. Yun yung intervention ko. So, and then from there, yung learnings nila, ina-adapt nila into their manufacturing process. Yung combination 1.5 industry ang tawag nyo, combination of factory technology and agriculture. Ayun, I think that she can better explain that to
So, sa mga audience po, si Sir Mike Cabales. hello po. Alam ko, walang hindi nakakilala kay Sir Mike. Diyos ko po. Actually, Direk, ayan, na-mention mo, nakilala ako ni Dento dahil sa'yo. Dahil sa vlog mo. Ayun, kaya ako nandito ngayon because of you. Ayan. O, kung hindi dahil sa vlog mo, hindi kami, yung unang, yung nagko-construct pa lang ako ng greenhouse. Yung unang-una pa lang. Doon ako nakita nila na agad. Si Jonathan nakadiscovery sa atin. So kaya naimbitahan nila ako dito para, yan nga, tignan natin how we can collaborate and help the Filipino farmer, upgrade their skill set sa farming. Yun naman ang goal din nila. This time, kinoconnect ko si Congressman Garcia ng Bataan. Wow, okay. Kasi gusto rin niya talagang i-upgrade yung farming sa Bataan. Yun, oo. So na-mention ko na kayo, tapos sabi niya, paano siya makikipit Ayan. Open naman sila, no? Very open sila. So, they have visitors naman coming over na. Dahil din sa vlog mo, if I'm not mistaken. No? Sobrang na-boost yung publicity ng farm after po nung January event. Yung event na. Yes po. So, marami pong inquiries and questions kung paano mag-visit, ano yung mga crops na nandito, paano matutunan yung system from the vlog po. So, very laking tulong po talaga siya. Okay. So, at the end of the day, hopefully, since ang strength nila is manufacturing and automation, now they're developing instrument and equipment for automating the smart farm. Hopefully soon. Palabas na soon. Si Donna is graduate ng University of Rizal System. Yes po. Yan, taga Rizal yan. Taga-Rizal po. Kapitbahay mo. Yes po. URS yan. Yes. Siya ang lead agriculturist dito sa farm. Okay, Donna, take it away. So, yun po. Okay, Donna. So, bago po tayo pumasok, yung first thing po na ginagawa po ng aming mga farmers ay check po namin yung aming po mga check sheets. Ito po yun. So, nandito din po yung aming mga irrigations, yung aming pong mga monitoring sheets. So, yan po. So, bago po namin to pinipilapan, chine-check din po namin muna yung aming pong mga tangke kung meron pong laman. Ito po yung aming pong tangke. Meron po tayo ditong 2 tangke. Ito po yung tank 1. Ito rin naman po yung aming pong tank 2. At kung nakikita nyo po, ito po yung aming pong mga controls. Meron din po kami 2 control dito para po sa tank 1 at saka yes po. So yan. So ito po, papasok na po tayo sa aming pong greenhouse. So papalit lang po muna tayo ng ating pong tsinelas. Kailangan magpalit. Yes po. Kailangan pong magpalit ng tsinelas po for the biosecurity po, kagaya din po ng pagpapalit po din natin kanina. At kailangan din po natin tumapak sa footbath bago po tayo pumasok po dito sa loob. Yan po, sir. At ito po ang aming pong mga melon. Naka-bucket, sir. Yes po. Naka-bucket po, sir, yung mga melon po. So, bawat isa pong mga melon po, yan, naka-bucket po sila. So, ito po ay around 63 days na po siya from sowing po. Wow. May bunga na po, no? Yes po. Ito na po siya, sir. So, ito na po yung aming pong mga fruit na po. So, yan. So, kung napapansin niyo po, may mga kulay po yung aming pong mga fruits. Yan po yung palatandaan po namin na aming pong pollination. Bawat kulay po, meron po kaming blue, orange, kung ikutan po natin mamaya. Ibig sabihin po nun, yung araw po mismo ng pollination. Kung anong araw siya na pollinate. Yes po, sir. Naka-color code yung yes po, sir. Yan po. Ito, po, sir. like ito, orange. Like, ito po, orange po. Yan, orange po. Yung mga blue, sir, yellow, pink. Yan, yun po yung aming po mga palatandaan. Kung nakikita niyo po, tumutulo pa po yung mga bakit kakatapos lang po ng dilig. Katatapos lang yung dilig. Yes po, sir. So, ngayon po, may mga naka-assign po na farmer din po dito po sa aming pong mga greenhouse. So, ngayon po yung activity po nung naka-assign po dito na aming farmer po yung nagpo-fruit massage, sir. Fruit massage? Yes po.
Ano ibig sabihin po na? Yung fruit massage, sir, ay minamasahe po. Yung bawat isang fruit, sir, kailangan literal sir, namamasahiin. Yes po, minamasahe yun, sir. Kung lalapitan po natin, Donald. Sige. Dito pa. Tayong lalapit, siya lalapit. Tayo na lang, sir. Okay. Ano natin? Saan ka na? Ito na. Dito ka na. Ito po, sir, yung ginagawa po ni Donald po na pagpo-fruit massage po. Okay, paano mag-fruit massage? Yan. Checking po na yung mga dagta po nyo na lumabas sa mga kami. Po yung tali po, naayos po kapag medyo bumaba po siya. Itataas mo? Yes po. Yan, sir. Yan, sir. Yan, ganyan po, sir. Bale, sir. Apo, sa mismong sanga. Anong purpose nun? Para di po siya malaglag. Hindi malaglag. Apo, nalululo, sir. Kasi, sir, ang parang hindi siya nakabitin. Yes, yung sir. Walang force manggagaling doon sa prutas. Yes po. Kasi, sir, ang target natin, sir, is makuha natin yung perfect tea. Yung apo, para hindi po siya lulundo siya, sir, na ganun mapuputol. Kasi may NG yun, sir, kapag hindi siya maganda pagka hinarvest na po natin. No good. No good. Yes po. No good yun, sir. Yes po. So, ito na, sir. Dahil lang dun sa stem na yun, NG na kaagad? Yes po, sir. May, apo, sa quality control, sir. Tsaka, sir, ganito po, sir, yung hinahanap po natin na netting. Yung mas fine po siya. Ito po ay, meron pa po tayong mga 3 weeks po before po yung harvesting niya mismo. So, magpo-form pa naman po ito. Pero, ganito po yung hinahanap po natin na netting po sa kanya. Medyo nakikita na po natin na may pagka-fine na po siya. So, yan po. So, yan. Kasi po, ang purpose po noon is para natatanggal na din po, sir, yung kung mga dagta, mas makinis siya, sir, ganyan. Pagka ganyan. Tapos, sir, isa pa po, dadagdag ko din po, kasi po, based po sa aming pong experience, the finer the net po kasi, is yun po yung mga matatamis na fruit. Yes po. So, yan, sir. Po aming mga fruits. So, iba yung string na bubuhat ng plant. Iba yung string na bubuhat ng fruit. Yes po, sir. Correct po. Yes po. Parang na ba tayo pumunta ng Japan, sir? Pwede na siguro. Hindi na natin kailangan pumunta ng Japan. Mabigat din yung load ng direct, kaya dalawang string. Prutas niya ang target na. At the moment, I think they're doing ngayon at this stage, mga 1.2. 1 po. 1 point. Malapit na yung load nila. And then they have, from pollination ito ay 22 days. 23, sir. So almost halfway na sila doon sa maturity. At kung mapapansin nyo, malinis, walang peste. Kita nyo, dahon na naman, kinis. Walang butas-butas, wala ka nakita ng deficiency. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.